Magandang umaga sa inyo lahat. Ako nga pala si Bibing Jen Campania at ako ang inyong magiging guro sa araw na ito. Para sa ating paunang panalangin, binigay ni JD maaari mo panguluhan ng paunang panalangin. Amen. Okay. Maraming salamat ni JD. Muli, magandang araw sa inyo lahat. Magandang araw class. Kamusta ang mundo? Nagmaayos ba? Okay, maraming salamat mo at naging maayos ang inyong ilo. At kamusta ang araw ninyo ngayon? Okay, naging maganda din at naging okay. Alam mo ba, class, na ang pagiging handa or ang pagiging masayahin sa araw ngayon, sa araw na ito ay simula ng inyong mga bagong kaalaman na matutunan. So, ayan, mabuti at maging maganda ang inyong mga at araw. Okay, ngunit hindi ako magsisimula sa ating klase kung may nakikita akong upuan na hindi tugma sa linya. Kailangan nyo itong ayusin. Sige, ayusin nyo ang inyong mga upuan sapagkat gusto kong magsimula sa klase na maayos ang inyong mga upuan. At isa pa, may nakikita din akong makalat sa ilalim ng inyong mga upuan. Maaari ba itong pagpupulot? Sige, ayan. Maraming salamat at nagkakaintindihan tayo dito. Okay. Matanong ko lang, sino ang class secretary dito? Ikaw ang class secretary dito? Okay, so maaari mo ba itala kung sino ang lumiban sa araw na ito? At pagkatapos ay ipasa mo ito sa akin mamaya pagkatapos ng aking klase. Hindi naintindihan ba? Okay, maraming salamat. So, para sa ating alituntunin sa araw na ito ay narito. Ito ang mga alituntunin na ating susundin sa loob ng aking klase. Narito ang mga alituntunin. Meron tayong talino. So, ang letter T dito ay may tamang asal sa anumang gawain. So, kahit na anumang pinapagawa ng teacher ay kinakailangan mo maging mabuti o magkaroon kayo ng asal sa inyong mga sarili. At dito naman tayo sa letter L, laging handa sa aralin. So, kinakailangan na laging handa at aktibo tayo sa mga aralin. At dito naman tayo, igalang ang sarili at kapwa. Siyempre, hindi mawawala ang paggalang sapagkat ang paggalang sa kapwa ay dito nakasalanan ang magandang komunikasyon at pagkakaupuan. At pagkatapos, nakikita ko ng may sigasi. So, kinakailangan talaga na makilako ng may kagustuhan. At dito naman tayo sa ating panghuli, organisado sa oras at gamit. Siyempre, maging organisado tayo. Huwag natin hayaan na magkahalat ang ating mga gamit. So, kailangan natin ito iayon sa tamang lalagyan pagkatapos. Okay, so, ngunit, ngayon ay may gawain o may pinakauna tayo gawain na gagawin. So, excited na ba kayo? Sige, ayan, mabuti. At para sa ating unang gawain ay so, para sa ating unang gawain ay basahin ang ganito. Basahin ang pangungisa o maikling sitwasyon at piliin ang tamang sagot. So, isulat ang titik na sagot sa kanta. So, dito nyo isusulat ang sagot sa kanta. Okay? So, para sa number 1 is si Marco ay nagbasa ng kwento tungkol sa mga ibon sa parte. Ano ang dapat nang gawin
D. Kumain muna. So, ano ang sagot dito, class? Sige, pag-isipan mo na. So, ang tamang sagot ay letrang B. Tingnan ang pamagat at larawan ng kwento. Okay, marami naman ang tama. Okay, at para sa ating pangalawa, basahin. Okay, maraming salamat. No? So, marami ba nakasagot ng tama? Okay, marami. So, para sa ating pangatlo ay basahin sabay-sabay. Si Ana ay naglilinis ng silid-aralan. Ano ang pinakaunang na dapat nang gawain? So, A. Punasan ang mesa at upuan. B. Ilagay ang basura sa tamang lugar. C. Itabi ang mga gamit sa tamang lalagyan. D. Magwalis at magflash ng setting. Okay? Pag-isipan mo na ang sagot. Ang tamang sagot ay letter D. Okay, marami ba nakasagot? Okay, marami. Sige. Dito naman tayo sa pang-apat. Si Lisa ay nag-aaral ng kwento sa aklat. Ano ang hakbang ang nagawa niya pagkatapos ng sabi ng teksto? A. Sinulit ang larawan ng aklat. B. Sinulat ang opinion ng tutunan. C. Binuksan ang aklat. D. Nagkailan ang lugar. So, ang tamang sagot dito, class, ay magaling, magaling, no? Letter B. Okay. At ito na sa pagpapanghuli. Bago mag-umpisa ang klase, ano ang dapat gawin ng bawat isa? A. Ihanda ang gamit at makinig sa guro. B. Kumain sa harap ng klase. C. Maglaro sa labas. D. Tumawid sa likod at matulog. Sige, pag-isipin mabuti ang inyong mga sagot. Okay, tama, no? So, ang sagot natin para sa panglima at huli ay letter A. So, ihanda ang gamit at makinig sa guro. Ayan, marami ba ang nakasagot ng tama? Okay, nasihan ako sa pagkat marami ang nakasagot ng tama. At dahil dyan, meron tayong tinatawag na palakpak. Ito ay good job. Sige, alam mo ba ito? Hindi. So, ayan, tuturuan kayo ni Teacher Jaya. Okay? So, ganito lang yun. G-O-O-D, good job. Good job. G-O-O-D, good job. Good job. Okay, sige. Maraming salamat. At ngayon, sino nakaalala kung ano ang ating nakaraang nilalakay? Okay. Wait. Maaari ka tumayo. Sige. Ang ating nilalakay o ating nakaraang nilalakay ay tungkol sa kahalagahan ng pagbasa. Okay? Palakpakan ninyo si Faith sapagkat naalala niya pa rin ang ating nakaraang discussion. Okay? Bigyan natin siya ng good job, class. G-O-O-D, good job. Good job. Okay. At ngayon, para sa ating panibagong gawain na naman. Okay, may gawain naman tayo gagawin. So, hindi kayo magiging boring dito, no? So, para sa ating gawain kasunod na gawain ngayon ay sabay-sabay basahin ang ating punto. Pumili ng emoji na naglalarawan ng inyong nararamdaman ngayon. Ipakita ang naging emoji sa kaklase at ipaliwanag sa isang salita o na pangungusap kung bakit iyon ang iyong napili. Okay, meron akong hawak ng mga emoji dito. Meron akong hawak. Meron itong galit. Meron itong masaya. Teka lang. Meron itong kinakabahan. At meron din itong sleepy. At
meron din itong naiiyak. Okay, so ito ang mga emoji na kailangan ninyo piliin at titingnan ninyo kung ano ba talaga ang nararamdaman ninyo ngayon. Okay, ganito. Sige, pumili na kayo. Okay, maraming salamat. Sige. Pag-isipan mo na ang inyong sasabihin. Okay, tapos na ba? Okay. Sige. Sige, share nyo ito sa inyong mga klase. Okay, maraming salamat. Dito naman tayo. Ayan, okay, masaya daw siya. Sige. Tama naman, no? Na kailangan maging masaya para maging maganda ang simula ng ating araw. Di ba, class? Okay, palakpakan. At dahil dyan natapos mo ang ating gawain, so, palakpakan ang inyong mga sarili. Bigyan natin kayo ng good job lang. G-O-O-G-O-G, good job. Good job. Okay. At ngayon ay may gawain na naman tayong gagawin. Ay, teacher, ang daming gawain. Class, ito ay mga gawain lang na pag nakakatulong sa inyo para maging aktibo ang ating klase ngayon. Okay? So, huwag kayo mag-alala sapagkat hindi kayo mag-board dito sapagkat ang ating mga gawain ay nakaka-aktibo. Okay. So, narito, basahin. Atin itong tatawagin hand signal. Okay. So, paano ito? Ipakita ng guro ang bawat pangungusap. Ipakita ang thumbs up kung sa palagay mo ay mali. Ipakita ang thumbs down pagkatapos ipaliwanag sa klase kung bakit tama o mali ang sagot mo. Okay? Para dyan, class, meron tayo dito maliliit na thumbs up and thumbs down. Ayan. So, narito, meron kang thumbs up kung ikaw ay sang-ayon at thumbs down naman kung ikaw ay hindi sang-ayon. So, dito para sa dito. Okay. So, para sa ating number 1, basahin. Okay, ang pagbabasa ay nakakatulong sa pag-unawa ng mga impormasyon sa paligid. Ito ba ay thumbs up or thumbs down? Sige, isip muna. At ang tamang sagot ay thumbs up. Teacher, bakit? Kasi class, ang pagbabasa ay nakakatulong sa pag-unawa ng mga impormasyon sa paligid. Okay? At dito naman tayo sa ating pangalawa. Okay, sabay-sabay basahin. Maraming salamat. So, ang pagbasa ay mahalaga lamang sa pag-aaralan at wala nang silbi sa bahay. Ito ba ay thumbs up or thumbs down? Tingnan niyo, class. Suriin niyo ng maigi.
area. At para sa ating pang-apat, gusto kong sumagot yung mga kakinig sa klase, yung hindi ko nakikitang nagtataas ng kamay. Okay, binibig faith. Ano ang iyong masasabi o sagot dito? Ito ba ay thumbs up or thumbs down? Ang magbabasa ay nakakapagpalawak ng imahinasyon at malikhaing pag-isip. Bakit nga ba? So, ang sagot ni Binibini Faith ay thumbs up. So, ipaliwanag mo Binibini Faith, bakit thumbs up ang iyong sagot at hindi thumbs down? Ayan, tama, no? So, bigyan natin na good job clap si Faith. Okay. Good job. Good job. Okay. At para sa ating panglima, ang pagbabasa ay nakakatulong sa pag-iisip. So, gusto kong sumagot si Bibini Maria Pearl, ang ating Miss BDOST. Okay. So, ano ang mga sasagot dito, Pearl? Okay, tamang sinabi ni Pearl at opinion ni Pearl, no, na thumbs up. Bakit nga ba thumbs up? Again, Bibini Pearl? Okay, tama. Tama talaga siya, class. Napakagaling niya, no? At kahit naman tayo ang sasagot dito ay madali lang natin itong nauunawaan sapagkat ang pagbabasa ng aklat ay nakakatulong sa ating pag-iisip. So ito ay parang ehersisyo ng ating isipan. Okay. So, ayan. So, dito natatapos ang ating gawain at ito ang ating hand signals. Bigyan ninyo ng good job clap ang inyong mga sarili. Okay. So, G-L-O-D-G-O-D, good job. Good job. Okay. At dahil dyan, may katanungan ako. Nagustuhan niyo ba ang ating gawain sa araw na ito? Ayun, mabuti ang nagustuhan niyo. Okay, no? So, mabuti ang nagustuhan niyo. Ano sa tingin niyo ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagbabasa? O bakit mahalaga tayong matutong magbasa? Ayan, tama na. So, mahalaga na matuto tayong magbasa upang magkaroon tayo ng kaalaman sa ating isipan at mahasa ang ating mga isipan. Okay? So bakit sa ating ginawang gawain ay ano sa tingin niyo ang magiging taksa sa araw na ito? Ano kaya? Sige, kasi mag-isip kayo. Okay, titignan natin kung tama ba ang inyong sagot kung ano ang magiging paksa natin sa araw na ito. Ngunit, bago ko isasabi ang ating paksa ngayon, ay dadako muna tayo sa ating layunin para sa araw na ito. Okay, para sa ating layunin. Hindi talaga sa teacher kasi hindi mataas ang ating teacher. Okay. So, layunin. So, narito ito o hawak ko ang mga layunin para sa ating palakihan ngayong umaga. Okay? Gusto kong basahin ninyo ito ng sabay-sabay. Sandali lang ng class. Okay? Okay, basahin sa lahat.
magiging tama kayo, no? Ang magiging paksa natin sa araw na ito ay mga yugto sa pagbasa. Hey! Para sa kaalaman ng lahat, ano nga ba ang yugto? Ang mga yugto sa pagbasa ay ito ay ang mga hagdang kasunod-sunod na ating gagawin o starting point natin sa pagkatuto ng pagbabasa. So, meron tayo dito mga yugto. Yugto ng handaan sa pagbasa, reading readiness. So, basahin natin sabay. Maraming salamat. So, nagsisimula bago pumasok sa primarya sa nursery o kinder. Depende sa bata edad ng handaan. 4 to 7 na taon, apektado ng kapaligiran, exposure sa aklat at karanasan ng bata. So, ang ibig sabihin dito class ay ito yung mga ibig sabihin nito ay ito yung pagiging handa ng isang bata o ang bata ay isang handa. So, ito ay depende din sa kanyang kinalitihan. Like, halimbawa, may isang bata na palaging tinuturuan ng kanyang mga magulang na magbasa, ay siya ay matatawag na handaan. Ngunit meron din iba na sa stage na ito ay di na sila magiging handa sa 5 taong gulang na sila. Doon pa lang sila magiging handa or mga 7 na taong gulang pa lang, doon pa lang sila magiging handa. Sapagkat sa gaya na sinabi ko ay ito ay nakadepende sa paligiran na yung kinalitihan. Malinaw ba? Okay, maraming salamat. At para sa ating pangalawa, basahin na sabay-sabay. Ito ng panulang pagbasa, beginning or initial reading. So, ito ay formal na pagbasa gamit ang pre-primer o primer. So, natututo ng pag-ikilala sa salita, simbolo at buga ng paligala o pangbusa. So, karaniwang edad 6 and a half hanggang 7 na taon. Unang baitang o grade 1. So, dito class ay tinatawag siya sa Ingles na beginning or initial reading o pagsisimula talaga o formal na magsimula ang bata sa pagbabasa. Hindi kagaya dito na hindi ka pa nakakapasok sa mga primarya o paaralan. Pagkat nandiyan ka pa sa inyong sarili, tahanan, ikaw ay hinihahanda ka lamang sa pagbasa. Samantalang ito sa dito ng pagbasa, ito talaga ang kalikula ng pagbasa. Dito kayo nagsisimula na tinatawag ni beginning or initial reading. So dito, nakikilala natin ang salita, simbolo at kahulugan ng isang pangungusap. Okay, naging malinaw ba sa lahat? Okay, maraming salamat, no? Ngunit hindi kayo nagtapos ang ating yugto. Meron pa tayong yugto at tatlo. So basahin. Yugto ang pagpapalawak ng kakayahan, expanding power, rapid growth. So basahin ninyo ang hulugan nito. Okay, maraming salamat po. So, para sa unang hanggang ikalawang balita, natututo na mabilis na pagkakilala sa salita, pagkakilala ng mundo at comprehension. So, dito class ay mas pinapalawak pa ng isang bata ang kanyang kaalaman sa pagbasa. So, hindi lamang kinikilala na kung ano ang ibig sabihin ng isang simbolo or pangungusap. So, ang ibig sabihin nito ay mas pinapalalim pa niya o mas binibigyang lang pa niya ang kanyang isipan para sa mga panibagong kaalaman o ideya na kanyang mga natutunan o nabibigyan siya ng comprehension. So, dito na simula sa ito ng pagpapalawak ng kakayahan. O sa Ingles ay expanding power or rapid growth. At sa ating panghuli, sa dali ng class, nais ko namang linawin kung naiintindihan niyo ang ating mga tanong ito. Okay, maraming salamat kung naiintindihan niyo. So, para sa ating pang-apat na
ito ng pagbasa na simulang makilala ng bata ang mga letra at simbolo. Okay, tama. At paano nakatutulong ang bawat yugto sa pagtulad ng pagbasa? Okay, tama si Ginoong James. Okay, bigyan ko ng good job lang. G-O-D-G-O-D, good job. Good job. Okay, at para sa ating panghuli, bakit mahalaga ang maluwang pagbasa sa mataas na baitang at sa malalim? Okay, nakita ko si Jamaica. Okay, bakit nga ba? Ay, tama siya no, na mahalagang marunong magbasa sa mga higher levels. Sapagkat ito ay dito ay dito tayo nagsisimula na magkaroon ng hiya sapagkat dito din matapos natin ang mga mahihirap na iaaral sa natin sa ating isipan. Okay? At para sa ating evaluation ay patingin dahil sa apat na grupo at bawat grupo ay bibili na isang libro ng pagbasa. Gagawa ang bawat grupo ng 90 role play. 2 to 3 minutes upang ipagpunta at tangian ang kanilang ito at pagkatapos ay magbigay ng paliwanag sa klase. So, narito mga pamatayan, ito ang pagpunta ng ito ang 2%. Magbabaliwanag at itong 2%, pakikirang at ibigay sa 2% at ibuwang puntos isang daang %. Okay, ang inyong 2 minutes, 2 at 3 minutes ay nagsisimula. Okay, tapos na ba? Okay, para sa group 1, handa na presenta? Okay, rapid na yung group 1. Sa group 2 naman, ay, yung magaling din ang group 2, hindi nagpapakulit. At sa ating group 3, ay, yung magaling din ang group 3. At para sa ating group 4, ayan, sobrang galing din ang group 4. Wala talaga kayong ang gagaling ninyo, ibigyan ninyo yung sarili ng job lang. Okay? G-O-D-G-O-B, good job. Good job. Okay. At dahil dyan, tapos ang ating gawain. Meron tayo takdang ari. Unahin ko, pumili at ang isang maikling kwento o artikulo mula sa bahay o online. Tukuyin kung ano ang inyong notebook. Tukuyin kung anong ito ang magbasa ang pinakaangkat dito. So, sa iyong notebook, isulat ang pamagat, analin ito ang magbasa at tatlong dahilan na inyong pagpili. Okay, ihanda ang sagot para sa ating talakayan bukas. Okay? Balikan natin ang ating layunin kung nakulibag pala natin ito makuha. Okay. Para sa ating layunin at natutukoy ang bawat ito na magbasa sa mga binigay na tanong ng malimang ilaso. Ito ba yung nakamit natin? Ayan. So, nagbigay ako kanina mga katanungan no, at nasagutin mo ito na maayos. Okay? Para naman sa ating layunin, B, na ipapakita ang internet sa activity nito sa pagbasa sa pamamagitan na pagtaas ng hand signal sa thumbs up, thumbs down. At maliging magpapaliwanag ng nito. So, sa ginawa natin gawain kanina, hindi ba ay sinakamit natin ito sapagkat nakamit natin ang ating letrang B na layunin sapagkat kanina ay meron tayong gawain na thumbs up o thumbs down. So, nga ito, hindi ba? So, kaya nakamit natin. At nagpaliwanag din kayo ng inyong mga sagot o opinion.
Amen.